Joshua 24. Joshua chapter 24, magbasa ta og 3 ka bersikulo. Deuteronomy, Joshua 24 verses 15 to 18. Joshua 24, 15 to 18. Atong dunganan sa pagbasa, nakita na, amen? Alright, kung amoy Biblia, nasa screen, tanaw lang sa screen, makita ninyo din ha. Joshua 24, sugod sa verse number 15. Verse 15, all together, ready? Dungan. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house. 16. And the people answered and said, God forbid. What we shall forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites, which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. Amen. Let's pray. Ginoo, sa makausapad, ako kayo, among pasalamat kanimo, nining una nga semana, una nga adlaw sa semana, nga makasimba diha kanimo sa espiritu ug kamaturan. Salamat Ginoo sa imong mga kaanakan nga imong gihatod sa balay alampuanan. Nagkahiusa kami Lord nining atakna, dili pagsimba og tao, dili pagpasidungog sa iglesia, apan pagsimba kanimo, pagpasidungog sa imong buhi nga ngalan. O Dios, nini nga semana, daghang kalisdanan, among naagian, mga pagsulay, mga problema, apan kining tanan namahan, salamat nga imo kaming gihatagan og kagawasan. Ug nining adlaw, gawasnon kami Lord. Tabangi amahan, nga sa among pagtuon sa imong mga pulong, masabtan namo kini sa simple nga pamaagi. O Dios, ang among kaugalingon, wa gyud mi mahimo Lord. Di namo kini masabtan, ang imong pulong amahan, balaan kini, ang among pagsabot ordinaryo lamang. Panangayo kami kanimo og kaalam aron nga masabtan namo sa simple nga pamaagi among kinigitugyan kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Kalingkod ang tanan no. Dinhi sa atong gibasa sa book of Joshua chapter 24. Tagan mo na ako og gamay nga background no ni Joshua. Si Joshua, mao ni siya ang successor ni Moses. Si Moses ang predecessor. That means siya ang leader una until nga yaning gi-turn over kang Joshua. And I want you to think nga daghan og mas senior kang Joshua, daghan dito og friends ni Moses, maybe batch ni Moses, about Moses' age. And I guess these people were jealous because why is it Joshua? I can handle this. I can be the leader. But God put the leadership into Joshua. Amen? So, Kristohanon, dili lalim magdala og tao. Mao gid nay tinuod. Dili lalim gani dinhi sa atong simbahan. Pila ra ta kabuk maihap ra gani ta sa tudlo, na gani problema ang simbahan. Now, panahon ni Joshua, one of the main problem, gikan pa kang Moses pass on through Joshua is kaning bagulbulan. Na ako yung pag-ampo din sa simbahan, Lord, kining mga tawhana, daghan kay din Lord, magulang pa sa ako Daghan kay din Ginoo, mas bright pa ka sa kuha. Daghan din Lord, mas edukado pa kay kanako. Pero Lord, ako yung ginahangyo, ginako sa Ginoo, Lord, tabangin taon nga, unta, naman yung bagulbulan, kaya mismo ako gani, mabagulbul gani ko. Pero ako rin yung pagkapulod, tabangi intaw nga kining mga tawhana Ginoo, masangkapan intaw ni sa balaang espiritu.
Kay bisag kinsay mulid, naman gyud problema. Panahon ni Duterte, daghang mga Pilipino nalipay. Pero bisan, despite sa mga tao nga nalipay, daghang gyapong tao nga bagulbul. Sa Presidente Poros naman ang ipatay. Di ba? Naagay mo bagulbul. Now, sa leadership sa usa ka tawo, di gyud masatisfy tanan. Let me tell you, dili mo malipay tanan sa akong leadership. And that's an honest fact. So, sama kang Joshua. Nagay tao nga magbagulbol. Wa ko kabalukin sa di masatisfy, pero isa ra gyud akong ginampo, Lord. Tabangin taong Ginoo nga unta kung di sila masatisfy sa ako, ang importante masatisfy sila sa imong pulong. Amen? This is very important. If you are not satisfied with Pastor James, my prayer is that you will be satisfied with the Word of God. Because it is not me that will satisfy you. It is the Word of God. I cannot please everybody. Especially the Word of God. Ang pulong sa Diyos, ang Biblia, cannot please everybody. Because the Bible says, Hebrews 4:12, the Word of God is quick, the Word of God is powerful, the Word of God is sharper than any two-edged sword. Perte, ang pulong sa Diyos, buhi, ang pulong sa Diyos, gamhanan, amen? Ang pulong sa Diyos, hait pa sa espada nga duhay sulab. Kita na ba mo espada? Nga double blade? Ingon sa Biblia, ang pulong sa Diyos, hait pa na. Nga bisan naglingkod na kadiha, nagwali ko din makaingoy ka rin. Kita, oy. Kaya ang pulong sa Diyos, mudulot yun ni. Amen? Unya, mo ingon din kapag kaigo ni mo, yun ni. Kani ka si Pastor, ako yun birahan ani ba? Siyempre, kinsa mamaday akong walihan. Kanong wala din kana yung naa din amen? Ingon ani man na. Ang doktor mo prescribe siya og tambal sa pasyente. Ang iyang tambalan ang sakit sa pasyente. Imposible man po di mo sakit high blood, tagaan ka nagtambal sa arthritis. Uy, epekto. Paras ko na masamad da. Bukod nga na to, first aid. Yung sa first aid, kung masamad. Hagunoy. Abitaday, ano na? Hagunoy! Kamunggay! Pagbutang ni mo, unsay mong bation? Hapdos gyud kayo. Pero kanang kahapdos makatabang na nga mupali sa imong samad. Amen? Mo puding pulong sa Dios, sakit kay maigo ta. Pertig yung sakit ta. Pero let me tell you, pag kaigo nimo na sakit kayo, gatambalan ang imong sakit ana. Amen? Pero katong pagbutang sa tambal murarag wala. Mura man day sakit. Makatambal siya to pero dili ingana kay epektibo, pero katong tambal nga perting sakita, hagunoy sakita gyud kayo. Pertig yung haplusa. Unya kung masamad mo testingi kay inyo pagka mo gabi. Tanggalan na ninyong yang kuan bitaw, nya katong panit sa gabi mo ibugos sa samad. Epektibo kayo na nga samad. Nga tambal. Kanang panit sa gabi. Masamad din sa una, panit sa gabi mo ibugos. Testingin ninyo, hapdos kayo. Pero epektibo na nga tambal. So mo pud yung pulong sa Dios. Sakit gid Say din taganahan mo simba kay ako na pambirahan ani ni pastor ba. Murag wa na gyud siya lain makita, ako ra gyud. By the way, dili ka mura akong gibirahan, kita tanan. Amen? Ako mismo nga nagbarog din Ako'y una maigo sa pulong sa Dios. Ako'y una nga gibadlong sa pulong sa Ginoo. Nakaron nga buntag, dinhi kang Joshua sa iyang leadership. Naay mga tawo nga bagulbulan, naay mga tawo nga complainer, naay mga tawo nga kanang bisag unsaon ni Joshua, di gid sila malipay. Tanan nilang gihimo ni Joshua, nagid sila makita nga problema kan Joshua. Ug dinhi karon ang mga tao gusto sila mobalik sa Egypt. They want to go back to Egypt. And Joshua is full of it. He's tired. In verse 15, Joshua chapter 24, ingon pa ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord. In the wilderness, they are serving the Lord. Amen? Dito sila sa Kamingawan, nag-set up sila og tent, nangalagad sila sa Dios, o dito sa Kamingawan, nagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Yet they are complainers, they are murmurers, they want to go back to Egypt. Now Joshua said, if it seem evil unto you to serve the Lord. Kung tanaw ninyo, mga Kristohanon, muhimo po ko nga statement, kung tanaw ninyo, paminaw ninyo, nga dautan ang pag-alagad sa Dios, choose
you this day. Wala man mo gipugos nga mo simba, wala man mo gipugos nga mo ani sa simbahan, ga-encourage ko ninyo, ga-bisita ko ninyo, malipay ko nga niya mo sa simbahan. But if you think that serving the Lord is evil, paminaw ninyo nga dautan din yung pagsimba. Joshua said, choose you this day. Amen? Pagpili mo, choose you this day, whom you will serve, kinsa inyong alagaron. Padayon ang itong pagbasa. Choose you this day, whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood. Katubang Diyos, nga tua across the Jordan River. Gusto ba ninyo alagaron? Nakaw, balik mo. You're free to go. Sige, pamalik mo, alagara to ninyo. Sunod, dun sa bagyod. Or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. Gusto ba ninyo alagaron ang Diyos? Kaning atong gitungtungan karon, they are in the land of the Amorites. Joshua said, you want to serve the gods of the Amorites? Here we are. They have gods all around the place. You want to serve them? Go ahead, serve them. But look at the statement of Joshua. You want to go back to Egypt? Go! I'm not withholding anybody. Go! You want to serve the gods which are on the other side of the flood? Go! The gods of the Amorites? Go! Pero ingon pa ni Diyos sa verse number sa last phrase. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? One of the strongest kanang gitawag nato statement ever made as far as serving the Lord is the statement of Joshua. One of the strongest statement as far as family serving the Lord, Joshua. Joshua said, but as for me and my house, my family, I don't know how many kids Joshua had. Maybe 10, I would guess more. But as for me and my house, some of his children may be over 40 years old. Because at this point, Joshua is about 85, 80 years old. Some of his kids may be 40, 50, 30 years old. But you know what Joshua said? As for me and my house do not have a choice. My children, my grandchildren, you don't have a choice. We will serve the Lord. Amen? Joshua, the greatest commander of all time, as far as wars, he never had lost a battle. Joshua, the greatest commander, made a statement. As for me, my grandchildren, my children, my daughter-in-law, you don't have a choice. We will serve the Lord. Amen? Ang problema karon sa Kristohanon, we give our children the choice. It's not up to them. Amen? It is our choice. You made the decision. Father, mother, it's your choice. As for me and my house, children, you don't have a choice. We're going to church. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. Usay, maabot sa simbahan, grumpy. But you don't have a choice. You have to come with me. I'm feeding you. Amen? I'm raising you. You wait till you have your own family. You decide for your family. Right now, as it stands, I'm the leader. Amen? Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Nakaroon nga buntag, ang tema sa mensahe atong isgutan. Walay napalid diha. Wala lagi. Sa message, family in the ministry. Family in the ministry. Let's make it simple. Family in the church. Kaya sa murag lisod sabto ng ministry. Family in the church. Family serving the Lord. Pamilya nga naa sa simbahan. Amen? Pamilya nga nangalagad sa Dios. Lisod na ni makita karon kaning pamilya. It used to be in the early 80s.
maybe late 90s, family are supposed to be in church. But now, pag-abot na to sa computer age, lisod na kayo ang pamilya na dun sa simbahan. I really appreciate for these families. Your family, my family, our family that are in church today, keep them in church. Amen? In my lifetime, when I was a kid, akong amahan, Domingo, magkuha na sa Kabaw. Iyan ang paandaron ng among 4-wheel drive. Kurumata. Taura nagyugo, sakay namin sa Kurumata, padulong namin sa simbahan. Mao na ang akong mahinungduman. Sa gamay pa ko. Mao tumig simbahan, magkurumata mi. Basta tingulan. Pero di tingulan, magbaklay rami. Pero kung tingulan, magkurumata mi, kay layo man. Ugwa siguro yung Pastor James karon kung walay amahan, nagaguyod na mo sa simbahan. Salamat ko sa akong amahan, akong inahan, bisa ko sahay, mag-away, maglalis, pero padung simbahan. Siguro na time sa inyo, pamilya, nagalalis mo, magpinukaway, dugay mang mata, mga ligo, maglalis, wapay na plansa. Ang importante, we are heading to the right place. Amen? Usay, malipayon kayo, pero sayo pang padungan. Malipayon kayo, pero dili man padung sa simbahan. Ang Kristohanon, what a victory nga nakaabot ta sa simbahan karon. Amen? This is a battle. This is a spiritual battle. And the devil is doing its best to hinder you from coming to church. 24/7. Ang yawa, galihok, di siya gusto nga makaabot ka sa simbahan. O pasalamat ko sa Dios. I really appreciate nga nakakaroon. Nga nakadaog ka sa espirituhanon nga pakigubat. Amen? Espirituhanon nga paggubat, ang pag-adtog simbahan, struggle na nidaan. Ang pagpukaw sa imong mga anak, struggle na nidaan. Labi na imong anak, may gusto, ikaw ray gusto? Problema na. Pero ato silang gapugson, ato silang gabirahon. Karon lain pa na ilang paminaw. But later on, one day soon, those kids, they will realize, insakto giday si mama, nga yaming gidala sa simbahan. Sa una, pag magsimba na, pasayuhin mo mata kay tugway sa ang kabaw. Bahugan sang baboy. Pagdali, pag-ilis mo. Ligo pa sa sapa. Daganda-ganda yun kay manimba ta karon. Karon na-realize na ko, ay naani giday ang gihimo sa mong ginikanan sa una. Karon, ako nasad. Mata na mo! Ay! Pablansa na mo! Kating lisura, unong kabok. Pero Kristohano, no, side din ma-appreciate sa atong mga anak. But later on, ilaharag din ma-appreciate. Kristohano, family in the ministry, 3 things. Pamilya diha sa buluhaton. Pamilya diha sa simbahan. Tanawon na to ni, ang pamilya nga nangalagad sa Ginoo. Tanawon na to si Joshua. Unsa ang iyang gihimo sa iyang pamilya. Ingon pa niya, una niya nga statement sa verse 15. Ingon pa niya, but as for me. I want you to look at that statement. But as for me. Sa Bisaya pa, apan alang kanako. Kristohanon, your family, your wife, if you are a father, your wife, your children is looking up to you. Imong mga anak, ikaw ang ilang ginatanaw. Because the father is the leader. The father is the head of the home. Ingon sa Biblia, ang amahan unsa sa balay? Head. Unsa nang head? Ulo. Sayon na kaya ulo. Unsa ang amahan sa balay? Ulo. Ang amahan sa balay, siya ay tigpangita para sa pagkaon sa iyang pamilya. Klaro na, nasa Biblia. Amen? Ang amahan, siya ang magtrabaho para sa iyang pamilya. Ang pamilya, dependent na sa amahan. Pastor, kung wanay amahan, napay vice president, napay inahan. Amen? Pero una gyud sa Biblia, makita na to, ang amahan, mao ang ulo sa pamilya. Amen? Kita ang pangulo. Sa kan Joshua, before he made that statement, my house, he said, but as for me. But as for me. Amen? Joshua made a self-decision first. Me. My family won't do a thing without me
doing a thing. My family, they don't go to church unless me is going to church. My family will not give anything unless me is giving something. Amen? But as for me, Joshua being the head of the family, Joshua being the president, Joshua being the presiding officer, he said, as for me. Kristohanon, if you are a father, kung amahan ka, made a decision today. Ako. Akong pamilya, di mo sunod. Unless ako ang mag-una. Amen? Akong mga anak, di mo sunod. Inahan, kung broken family na mo, o papa, you're the president of the home. You're the presiding officer. You need to make a decision. Me, I am going to church. And you need to follow me. Amen? I'm not going to feed you. I'm not going to give you anything until you're coming with me to church. Don't give them an option. Ang problema na ito, ginhatagan sila option eh. Di ko kauban niya, ugma pa, di ko kauban pa, kaya nami PT sa eskwelahan. Kung ingnan akong anak, unahon na to ang Ginoo. Unya na ng PT. Importante mo PT, akong mga anak. Performance task na to nila sa eskwelahan. Ako sila gina, ay sa na PT. Unahon sa nato para sa Ginoo. Amen? Wala ko na sila ginhatagag opsyon. Gusto nila mag-college. Ako sa nangingnan, why problema na mag-college mo? Kung moabot na mo sa inyong edad, ka muna mo decide. Pero karon kay naapa mo sa akong panimalay, mag-college mo, pero Bible college. You know, ako nag-decide para sila, mag-Bible college sa mo. After, sige, pag-decide mo ginyo ha. Kristohanon din nato hatagan og opsyon atong mga anak. Amen? Pag di pa sila kabot nga 18, bisan pag mag-19 na sila, kung nagpuyo sila sa imong balay, you are the head of that home. You decide for them. Kaya naa sila sa imong balay. Gawas lang kung wala na sila diha ubanim. Makahimo na sila decision. Pero samtang naa sila sa imong balay, dili pwede nga duha ang presidente. Gubat yun na. Isa ra gyud ang presidente. Amen? Dili pwede ang bitin nga duhay ulo. Ingon nila, pastor, na bitin nga duhay ulo. O naa, tapad ang ulo. Pero wako kita bitin. Nga ulo diri sa ulo, unya ulo po sa tiil. Nakadungog na ko nga bitin duhay ulo, tapad. Pwede ra na. Pero ulo, duha kabok, tiil, o ulo. Wala pong kita na ba? Therefore, amahan kita ang pangulo sa pamilya. Ayaw pag-ingon, hoy, pangmata na mo, simba mo ron. Pwede na, pwede. Dapat imo kay mata na mo, kay mo simba ta. Amen? Ikaw ang ulo. Gadipindi na sila nimo. Kung late ang ulo, sa may tapusin. Imposible po, nag-una ang ikog. Ulo yun ang mag-una. Amen? Kristohanon, ingon ni Joshua, but as for me. Kung ang amahan, dili, gabasag Biblia, ay kung ina nga, imong anak, gabasag Biblia. Kita good ang ulo. So, Kristohanon, first thing, family in the ministry. Ingon pa ni Joshua, but as for me, let us illustrate to our family. Una, let us illustrate. Unsa man ang word nga illustrate. Illustrate means the act or power of producing an effect. We need to have an act of producing an effect to our wife, to our children. We need to illustrate to our children, to our family, and maybe to our neighbor. We need to illustrate. We need to act first. But as for me, amen? Amahan, bugat niya nga responsibilidad gihatag sa Dios. Sa kalibutan, ingon sa kalibutan, patas ng mama o papa. Pero sa pulong sa Dios, kinsay amahan? Sorry, kinsay leader? Amahan. Mao na pulong sa Dios. Dili patas. Ingon gyud sa pulong sa Dios, klaro gyud. For the husband is the head of the wife. Kay ang bana, mao ang ulo sa asawa. But ipasabot siya ang head, siya ang mag-decide, siya ang magbuot diya sa pamilya. Mao na ang gitudlo sa pulong sa Dios. Therefore, mga Kristohanon, mga papa, taas kamot, mga papa, be. Papa. Mga bana, taas kamot. Tanaw na ko ni mga bana din eh. 3, 4, 5, 6.
Pito, muanan ta ko ba? Isa, dua, tulo, upaw. Kumidyar to. Dire ba daw ako Pero kisanan mga papa, bugat na yung responsibilidad gihatag sa tua. Amen? Kita ang leader. Pero mura usay ang leader mura si kinsa ba? Hoy, matan si paon ta ka simba mo dito. Nya siya nga leader o simba. Dili na mao. Usay ang mama mura si kinsa. Bangon na mo. Ato mo simbahan. Nya mama nasa balay. Di na mao. Kita'y leader. Amen? Let us illustrate. Atong ipakita sa ilaha nga kita'y gauna. Amen? Aron mo sunod na sila. Let us illustrate our family. Di na sila mo sundog. Unsa ilang sundogon? Kung ang amahan, bisyoso, mo po na sundog sa anak. Ang amahan, ang inahan, gataya. Before you know it, imong anak, mutaya po na. Matingas, ha? Kagigan. Ay, dito ko pa, sundog ko rin mo. Mao gini mahitabo. Ang ginikanan, mama, papa, gasimba. Asa pa doon ang anak? Sabungan. Simbahan sad. Amen? Let us illustrate sa atong family. Kristohanon, family in the ministry. Dili mahitabo imong pamilya makitaan sa simbahan if you do not illustrate yourself to them. They can only be in the church if we are in the church. Amen? Pamilya, amahan. Amahan. Bana. Atog simbahan. Pastor, gahi kayo kung asawa. Gahi pa na ron. Yampo na sa Ginoo. Dili yung ka makapahumok ka na. Ang Ginoo ra gyud makapahumok ka na sing kasing-kasing. Amen? Niyang asawa pag problema akong bana, pastor. Grabe God. Gira mi permindi. Laalang, di mo magira. Kasi makakabuto. Di pabuto mo siya. Di gira. Gyud mo. Pero pag pabuto niya, hilom lang ka. Lisod ba na? Makaingon imong bana nga. Sukad nagsimba niya akong asawa, nabuutan lagi nun. Ano sa mga siya? Makurious na imong bana. Pero, wa kay kausaban. Awa, yun. O man imong i-illustrate sila, pero imong i-illustrate, imong ipakita, nga nagbago na ka, uban sa tabang sa Ginoo, nga maayo na ka, di na ka pareha sa una, nausab imong kinabuhi, uban sa tabang sa Ginoo. Amen? Illustrate nato ang atong kaugalingon. Yung pa, Joshua, as for me. The responsibility comes me first. When it comes to responsibility in serving the Lord, kita'y mag-una. Amen? We are the leader. Amahan, father, you're the leader. Mother, kung anay father sa iyong family, you take charge. Ikaw ang presidente diha sa imong balay. Dili sila ang mo desisyon. Dili ang mga anak, kita ang mo desisyon para nila. Kaya kung sila ang mo desisyon, guba gud na ilang kinabuhi. Tinood gud na. Ako mga anak, magabto mi pa nami PT dito sa kwan. Mandapit. Sa Gran Europa. Balay sa akong classmate ayaw. Dili pwede. Kung gusto mo ang PT diri sa tong balayo. Safety kay diri. Wata kabaluan nila basig na igsuon nga adik, tanay papa nga adik. Diri. Simbahan. Way problema diri. Ako ang desisyon para sa akong mga anak. Mga Kristohanon, ayong pa Joshua, as for me. Kita amahan. Di nato hatagan og opsyon atong anak. Amen? Birahon sa nato sila. Dado nato sila simbahan. Yung pan Joshua, as for me. Musukol ka. The greatest commander of all time. Tanaw sa iya mga apo. Patay taning lolo bay. Marsyalo mangita ni ba? Sunod gud sila ni Joshua. Amen? Iyang mga anak. Can you imagine if Joshua was 80 years old? And he had children? He had 30 years old? You follow me. The greatest commander of all time. Amen? Na Kristohanon, let us illustrate to our family as for me. Second thing, second phrase, ingon pa ni Joshua, verse 15, but as for me, unsay second phrase? And my house. As for me, second thing, ingon Joshua, and my house. Alang nako, ug ang akong panimalay, ang akong pamilya. Second thing, let us influence our family. Illustrate, be an example. Don't expect them to be in church when you're not in church. Ayaw pagdahong, ngayon mong anak mo simba, niya ikaw, di ka mo simba. Ayaw, i-illustrate yun.
Ayaw pagdaong nga imong anak, tarong, nya ikaw, di ka tarong. I-illustrate din na nato. Amen? Kita gila magtinarong para magtinarong atong anak. First, illustrate. Ikaduha, influence. Let us influence our family. Unsa nang word nga influence? Sa Bisaya pa? Sa Bisaya sa influence? Influensya. I-influensya nato ang atong mga anak. Kung ang amahan panday, ang anak, dili oy. Tama. Kung amahan panday, ang anak engineer. Nagkasagaran may tabo. Parehas ni David. Si David, daghang asawa. Pagkamot kang Solomon, mas daghan pag yung asawa. Kung bright ang amahan, mas bright pag yung anak. Kung palahubog ang amahan, ay mas palahubog pag yung anak. Muna gusto ninyo i-influence ninyo anak? Kita ang influencer, amen? We are the influencer as far as our family. Your children, your sons wants to be like you. More of you than your neighbor. Gusto ko maparehas ni Papa. Mao ginay tinuod. Kung amahan mekaniko, ang anak, ginapadulong. Mekaniko gina. Influence. Amen? Let us influence our family. Chris, paano i-influensya nato atong pamilya, atong mga anak? Ato silang i-influensya. Dapat kabalutan mo influensya sa ilaha. Pakitaan nato sila og example. Amen? Implo ba? Tayo na. Influensyahan nato sila. Imong anak di na mo basag Bible kung ikaw amahan, di ka gabasag Bible. Imong anak di na mo ampo kung ikaw amahan, pag-huka dito na kagkaon, wag kang ampo. Ayaw pag-expect. I-influensya nato atong mga anak. Amen? Influence. Illustrate. Influence nato sila. Influensya nato. Influensya nato atong mga anak. Nya makadung kasi tudluan ng mga anak, ayaw gid mo pagpamalikas na. Nya diya sa inyong balay, ay sa mo pamalikas. Imo yung mga anak, nak, ay mo panigarilyo. Dagkutis, ano please, nak, be? Sa man ang influensya? Ingnon mo di manigarilyo, suguon mo dagkut sa sigarilyo. Suyo pa, nak, suyo pa, pareho pa lang. Pero ay panigarilyo na ka? Huwag pulos. Ang influensya na, gini na. Muna nga, influensya na to sila sa katarong. Amen? Influensya na to sila sa katarong. Now, timan ilang ninyo Kristohanon. Ako nang gisulti, tumayagin Domingo. Kana inyong mga anak, tanawa na. Ikumpara na sa anak sa mga silingan nga kaedad nila. Kung nangalagad ka sa Ginoo, 5 ka tuig gikan karon. Ikumpara imong anak sa silingan nga nangalagad sa Ginoo, sa imuha nga nangalagad sa Ginoo. Tanawa dayon ang kalainan. Kung imong anak karon teenagers na, edad nag 16, 5 ka tuig gikan karon. Anak sa mong silingan nga nangalagad sa Ginoo, ang uban na nangaburusa na. Ang uban na divorce na. Wa pagay na minyo. Mo na mahitabo. Muna nga, i-influence nato sila sa maayong butang. Amen? 2 Timothy 1:5. Tanawan tong influensya sa lula din eh. 2 Timothy 1:5. The influence of grandmother. 2 Timothy chapter 1:5. Timothy was influenced by her grandmother and her mother. 2 Timothy chapter 1 verse 5, the Bible says, when Paul, yung pa ni Apostle Paul, when I call to remembrance the unfeigned faith. Nahinduman ni Apostle Paul ang pagtuo nga walay pagpakaron ingnon. That is in thy mother Lois and which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Asa nakita ni Apostle Paul? Nakita ni Apostle Paul una kang gitsa? Grandmother Luis. Palulong sa iyang mother Eunice. O karon na anak ang Timothy. Can you imagine? Third generation influence. Unsa inyo nakita? Unfeigned faith. Pagtuo nga walay pagpakaron ingnon. From Louis, grandmother, to Eunice, her mother, and now, na anak ang Timothy. Influence. Amen? Gikan sa lula, paingon sa mama, hantod na sa apo.
Wa ako kabalo sa lulo, wa gisgutan ang lulo nini. Siguro ang lulo aning Timothy palahubog. Siguro ang papa aning Timothy palahubog. Wa gid gisgutan ang papa diri, ug lulo wala. Ang lula ra og mama. Wa ako kabalo unsa ka ang lulo og amahan aning Timothy. Asa ga sila? Wa sila gisgutan sa pulong sa Dios. But the one that was mentioned, the grandmother. It could be that the grandfather is drunkard. I don't know. I'm guessing. It could be that the father left them when he was young. Where are they? Wala papa. Pero gimension sa pulong sa Ginoo, grandmother Louise and mother Eunice. Kristohanon? Tingali, wala mo'y papa. Inahan, barog lang. Amen? Barog. Na ang Ginoo. You and the father are a family. Amen? Ma'am Lalay, Ma'am Jinky, kinsa pa yung bana dire? Hatagan mo na kong bana. Ang Dios mo inyong bana. Amen? Kung may asawa, Dios, imo ang asawa. Imo ang partner. Amen? Mo itong partner. Siya ang atong partner. Ang Ginoo. Pastor, saan ako bagatiman ako mga anak? Ambo sa Ginoo. Amen? Naay Ginoo. Wala ka na ginusara. Naay Dios. O andam siya mutabang kanimo. Just influence your children as far as serving the Lord. But as for me and my house, your children, your grandchildren, kung na kayo mga apo, dadaay mong mga apo sa simbahan. Amen? Influence them of coming to church. And lastly, ingon pa ni Joshua, but as for me and my house, what is the next thing? We will serve the Lord. Me, my wife, my children, my grandchildren, my great-grandchildren, we will serve the Lord. Amen? Ninduta, no? Panalang nako, kung asawa, kung mga anak, akong mga apo, akong apo sa tuhod, mga lagad mi sa Ginoo. But as for me and my house, we will serve the Lord. Lastly, una, let us illustrate to our family. Ikadua, let us influence our family. Ikatulo, let us involve. Let us involve our family. Saan ang word nga involve? To engage, to take part, to include, to connect. Let us involve. Apilon nato sila. Amen? Ayaw na mo simba ka nga ikaw ha. Dada na imong anak. Dada ang imong apo. Amen? Dada imong ugangan. Dada imong inahan. Pastor, dili man ginako sila madala. Iyambo sa Ginoo. Amen? Let us involve our family. Apilo na po sila. Dili ka kita-kita ra. Ang atong naanggon nga kaluwasan, ato ra dahil para ni sa tanan. Amen? Gihatag ni Kristo ang kaluwasan para sa tanan. Dili lang para nimo. Para sa tanan. Makaadto kag langit, unya imong ugangan nga impierno. Pagkaluoy. Let us involve our family. I-appeal gyud nato atong pamilya. Kristohanon, i-involve gyud nato atong family ingon pa ni Joshua. We will serve the Lord. My family, you don't have a choice. We will serve the Lord. You don't make the decision. I made it. We will serve the Lord. Amen? Father, mother, made a decision today. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Kung ang papa, ang mama, musimba, birahon ng mga anak, mauban ra na sila. Kita gyud ginikanan, kita gyud ang muhimo sa desisyon. Una sa tanan, ang amahan gyud ang muhimo sa desisyon. We will serve the Lord. Kristohanon, dili lalim, dili basta-basta, dili sayon. But you need to make a decision. Right now. Right now. Why not make a decision? Kristohanon, wala tayo altar din eh. We have nothing. Pero pwede ka mo barog. Nguyong ka, Ginoo. I want to make that decision. I want to see my children 5 years from now. Nga nangalagan pa sila sa imuha. 5 katuig gikan karon. Ang kini akong mga anak, magtarong sila sa eskwela. 5 katuig gikan karon.
Basin akong anak magpastor ni. 5 ka tuig gikan karon. Ang akong anak nani sa simbahan. Ug dili ni mahitabo like a magic until you made the decision. As for me and my house, we will serve the Lord. The decision is up to you, parents. Nasa to ang decision, wala sa atong anak. We have to make that decision right now. Tanaway mo mga anak. Kung na kay apo, tanaway mo apo. Kung sa ilang kaugmaon, you made a decision right now. Kung makahimo ka sa decision, we will serve the Lord. Pwede ka mutindog, mag-pray ko para nimo. But before that, mag-pray ko. And while nag-ampo ko, makahimo ka sa mong desisyon, nga mga lagad ka sa Ginoo. Kung asa ka naglingkod karon, mutindog ka din ha, mag-pray ko para nimo. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon nga niya karon nga buntag. Salamat sa kinabuhi ni Joshua. Through the leadership of Joshua, nakita namo Ginoo ang impact sa iyang family, ang impact sa katawhan sa Israel. When Joshua made that decision, even the children of Israel, they decided for themselves that they want to serve you, Lord. It's because of the leadership of Joshua. Padayon, pagduko sa imong ulo, Kristohanon, amahan, tawagon ako mga amahan na amo dinhi. Your decision is very important. Your children, ang ilang kinabuhi, nagdepende nimo. Imong mga anak, naglantaw nimo. Ang ilang kaugmaon, nagadepende sa imong desisyon karon. Amahan, pwede ba ka mutindog? Huwag mo ingon ka. As for me and my house, we will serve the Lord. Hangyon ako, tanan amahan, please. Manindog ka, mo desisyon ka. Tinatutugutan atong mga anak, mo desisyon sa ilang kaugalingon. Why kaugmaon ang ilang kinabuhi? Kung dili ta mo desisyon sa atong kaugalingon karon. Mga inahan, hangyon ako, tanan mga inahan,